Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, my galamay ang adlaw ka na to talanog. Welcome to sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga igala. Yes, my igala, no? Kamusta? Pilo na ka-adlaw, mga igala. Pito ka-adlaw na, mga igala, no? Bago ang eleksyon, mga igala. Wow! No? Klaro na ba? Kinsa inyo ang mapili, mga igala? Kung wala pa, klaruhan na. No, klaro kung kinsa ba gininyo gusto nga iboto, mga igala. Well, dito mga mamugos, mga igala, no? O, pwede po tamang one pod, mga igala, nga kinsa itong botohon pod, no? Kay unang-una, katungod mo na sa ito ang mga kuan, katungod mo na sa ito ang mga katawhan kung kinsa lang gusto. O, whether unsa ba na ilahang gusto, ilahang tawagan ilang rason, nganong ka na nga kandidato ilahang gusto botohon, no? Pero, kana lagi mga igala, no?
di na ta mamugos no kung sa ilahang kan ay ninyo insulto ha kay tungod kana ang inyo ilahang gipili no kana ilang gipili nga botohan no ayaw pud mo pag-ana pod no and then mo muna isa sa mga dahilan mga higala nga no magkagubot ta no kaya ang uban mga higala pag dili gusto ilahang lang giboto sila mga higala or silang pamilya wa na insultohon di ba ayaw ay ana no relax lang mo. No, ang eleksyon mo apila every 3 years lang na mga higala pero yung pagkapamilya, yung pagkahigala, no? Dugay po na mga higala no. So, okay lang magkanantsaway mo pero ayaw insultuhan mga higala no kay. Balo na ta, no? Mo na isa mga hinungdan mga higala no nga medyo magkakuan hinungdan magka-security threat no anta. Anyways, mga higala, dinhita sa atong kamustahon mga higala no. Ang atong seguridad mga higala samtang padol na ang eleksyon mga higala doon na ba'y mga kuano unsa ba'y mga lakang sa tuang kapulisan o sa tuang kasundaluhan atong paminawon mga higala no ang daw ka tigpamaba mga higala unang tigpamaba sa Police Regional Office 11 mga higala na si Major Catherine De La Rey mga higala ang Public Affairs Officer sa 10th Infantry Division nga si Major Ruben Gadot paminaw na to. Pilit man po natin regional director sa mga probinsya o gili sa city, wala pang nibuoy nga naay threat sa ilang kinabuhi nga mag-provide ta og extra security. If naay ko madawat sa ibuhaton If ever na amang gali madawat, i-report dayon sa pinakaduol na police station kay maghimo man ta og threat assessment ana o kung pila ka PNP personnel ang pwede natin i-deploy para sa ilaha. Pero sa tanang mga areas na mag-rally ang mga kandidato, automatic mahatag ta og area security. kay Sir Gadot. Sir, katong mga since na-mention mo ganina na yung mga barangay before no nga makonsidera nga red area na pa yung mga presensya before sa NPA. Basig na yung possibility nga basig balik sila ba? Unsa ba ginatutukan ba karon sa 10 ID po ang kanilang mga lugar? Yes, after atong na-declare or na-dismantle or na-clear ang proper term sa mga affected barangays, no, yung KKR barangays, kung tawagon na mo, wala man na siya na totally give-vacate, no. Nagakandak na og mga community support program, na adira ang mga retooled community support program, na adira even ang mga revitalized police sa barangay, no, ug mo po na sila ato mga target nga mga areas whenever mo conduct ang mga caravans or mga outreach programs no under the mechanism sa ato ang National Task Force LCAC. So dili gina siya totally na vacate og ang kung ang pangutana kung naabay existing karon nga possible nga na resurgence, balik ta dito sa ako ang tubag kanina sir nga we always keep them on the run, no. That's the reason nga para dili sila makapag-consolidate o dili sila makapag implement sa ilang kanhing ginabuhat nga mga extortion schemes, no, or mga any election related nga mga harassment, no, coming from them. So wala tayo reports nga posible sila makabalik sa mga katong diskuta nato nga ng mga na-clear nga barangay. So ang EFP is na po'y kaugalingon nga checkpoint, no? Alabi na sa checkpoint for Comelec. Dapat yung mga naharang, sir, nga nagdala ang armas sa checkpoint sa TED-ID? Yes, as per report no, from the recent Joint Security Coordinating Control Center meeting, no, regional level, no, last 22 April natin recorded nga 11, no, 8 mostly sa Task Force Davao nga mga ano, which is joint man po na siya, but of course na po yung military, then 3 other cases, both related sa gun ban or omnibus election code, no, isa sa norte, sa occidental ug sa oriental nga mga cases, no. But kung atong tan-aw natay establish checkpoint, no, 72 established checkpoint sa Davao region, sa military pa lang actually nino nga naga-perform sa mandato under sa kaning ato ang joint Comelec checkpoint, no. Although ang uban dira mga fixed military detachments yun nga mga checkpoint. So natay 72 with 529 deployable deployed troops yun mismo dira na sa area, no. Aside from that naapod tay 47 ka quick reaction teams, no, composed of an overall total of 450 personnel. So
natay mga ana sir kadaghan nga mga deployment. Even sa election day gyud kung giisgutan ni ma'am nga magsugod 5 days before from security convoy no sa I think F2 Logistics no kanang magdalag mga election paraphernalias nanap gyapon tay mga deployable force na as reported sa ato ang control center sa regional level. Out of 1,389 no ka polling places na atay 2,919 ka mga deployable force dira no. So again lahi pa tong election duty battalion nga naisgot na to tong last nga press con. So ana ka daghan ang ato ang latag. Of course with augmentation po ang uban sa PNP na to. Sa ila lang Thank you, sir. So, mo to mga igala, no? Ang pahayag ni sa duha ka patig pamaba no sa atong Police Regional Office 11 ug sa to ang 10th Infantry Division mga igala. So, mo to ang kuan nato mga igala, no? Ilahang pahayag mga igala, wala pa man daw kandidato nga nangayo daw kuno og kuan nangayo og kining assistance mga igala no or security ngadto sa tuang kapulisan mga igala kay tungod na ay threat no. Pero mo lagi to pod no, mobito siguro tong hinungdan nganong wala ba threat to mga igala no katong si Sir Audrey Perez mga igala no katong ning kandidato pagka kuan board member sa sa Davao del Norte no kay wala man siya threat no pero ambot nga no gipusil siya mo na karon may igala nagipalawman nato nga kon mo pa lang nang naginusara nga election related incident mga igala no dire sa Davao region mga igala kung ato pang panubayo na no. So anyways mga igala sa to anyways mga igala ato pa din ko no napadi isa ka mga igala kay ang kuno nagpahigayon og briefing or nagpahigayon og kanang kuan mga igala no atong police atong Davao City Police Office mga igala no kabahin sa pagpangandam sa to election mga igala. So anyways mga igala ato na lang isingit mga igala to paminaon mga igala si kuno Police Colonel Hansel Marantan mga igala alang siyang briefing ngadto sa ihang mga sakop mga igala no para bantayan ang ato ang eleksyon dinhi sa ato ang dakbayan. Anyways mga igala paminaon nato mga igala Police Colonel Hansel Marantan. Gusto kong makita kayo and to remind you na we are doing and we will be doing, this is a preparation for a higher and noble cause, the constitutional mandate, which is the engagement of the national and local elections to be held on May 12, 2025. At we are here to shape the future. Dapat naiintindihan ninyo na it's not only about security. Hindi lang about security ang gagawin nyo. We are building the future of the next generation. Mga anak natin, mga anak ninyo. Kayo, you are there already. Yung mga parating pa, paano? That's why I want you to come with your firearms. Kasi I want to see with your firearms also how ready you are for the national and local elections. Your specialized units, kaya nga nandito yung mga SWAT, nandito yung EOD, nandito yung mga Special Action Force, you are here to preserve the tranquility lalo na for the forthcoming elections. Yung mga firearms nyo na yan, hindi lang yan display. If someone would like to challenge the conduct of the elections and they put serious resistance into it, doon sa mga checkpoints na yan, uusok yung mga firearms na yan. Ibig sabihin, ipotok nyo yan kung kinakailangan. And you don't quiver. Huwag kayong mag-hesitate kung kinakailangan.
Sa ibang region, sa ibang provinces, na-challenge na yung ibang mga law enforcers like us. Dito hindi pa masyadong na-challenge, but in the event that you will be challenged, pausukin nyo yung mga baril na yan. You show them na we are serious in the conduct, in the support of the constitutional mandate. Just this morning, we escorted the distribution ng mga election paraphernalia, ballot boxes, to Pakibato, to Marilog, yung mga far-flung places. In fact, nandito yung mga station commanders because I gave them last instructions also. So, I will be meeting you at your post. Pupuntahan ko kayo, lalo na sa mga Pakibato and Marilog, pupuntahan ko. Even at the far-flung places, I will go and visit you there. Kaya, pagtapos dito, nakita ko naman, you will check randomly. Dapat handa yung mga barilyo na yan. Dapat linis na linis yan. And you check all your ammunition, the rounds of ammunition that's very necessary now. You know your basic loads. Alam nyo, dapat ang kailangan nyo ngayon. Kaya nga, lagi ko kayong nire-remind na mag-exercise, mag-jogging and all that, to prepare you physically, emotionally, not financially, kasi meron naman kayong subsistence allowances dyan. But physically, of course, kasi baka during the time of the D-Day, baka mamaya kayo pa ang unang ma-high blood dyan. At huwag kayong mag-duty na naka-cellphone, ha? Well, buti na alala ko. In rendering your basic duties, you don't use cellphone lagi dyan. Nagse-cellphone na kayo at hindi niyo na nakikita yung surroundings ninyo. So, from here on, I will be meeting you sa mga deployment areas ninyo. You protect the voters of Davao City. Walang manghaharas. Walang magdidikta. At walang mananakot. Bawal ang manakot dito sa eleksyon. Hulihin nyo kung may mananakot. Bawal ang nangangaktok ng mga bahay sa madaling araw. Pag may inabutan ako dyan na may nangangatok, mamalasin yan sa akin. Time and again, sinasabi ko isang beses sa bawat 3 taon na ang boses ng ating mga kababayan ay maririnig. Pabayaan natin na ang boses nila ang manaig. We cannot allow anyone na mangharas dito. That's why you are here. The reason why you are wearing those kind of uniforms differently, kasi expected of you to preserve tranquility. Marami na akong nasabi about it. I will not belabor that anymore. Old enough kayo para makaintindi ng mga statements ko dito. So you do it. And my last reminder is stay alive. Kahit ikaw ang pinakamagaling na polis, kung patay ka naman, wala rin. So stay alive. So you can render your basic services. Paano mag-stay alive? Matulog kayo kung kailangan. Matulog kayo maaga. You still have about 8 days to go. Huwag kayo puro cellphone, puro inom. I-prepare nyo yung mga sarili nyo. Like going into a battle, you have to prepare yourself. After election, may duty pa, 10 days after, nandiyan pa rin tayo. So we maintain it that way. Walang election-related incident so far, and we maintain it that way. Is that clear? Yes, sir! And in fact, what I'm relaying with you now, that's the instructions of the Chief PNP himself.
So mo to mga higala no, ang nahimong briefing kagahapon sa pipila ka mga personahe sa Davao City Police Office mga higala no, regarding sa pagbantay alang sa to election sa to ang mga higala no, 2025 hatol ng bayan mga higala no. So kagahapon mga higala gisugdan ng delivery sa mga sa mga automated counting machines mga higala, ingon man mga higala ubang mga ballot box o ang mga mga sitaw ka na kaning ballot box o katong mga ubang election paraphernalias mga higala sa mga eskwelahan no. Kay kaganiha gisugdan na ang kining ginatawag nila nga final testing and sealing mga higala no, kung asa dito mga higala no gipakita nga 0 votes no, walay laman ang mga machines mga higala. Anyways mga higala, balik kita man lang sa mga importante painumdum niya to si Bianan. Balik kita mga higala dito sa Padakuban sa Tutulumano Tambayan sa Radyo Pilipinas, mga radyo arte Radyo Pilipinas mga higala. Anyways mga higala, dinita mga higala na sa katong mga ingon na do's and don'ts mga higala, guban pang angay buhaton no karong butuhan mga higala no, especially karong May 12 mga higala no. So kani siya mga higala no, ato aning ginakuan no, sama sa kong gingon mga higala, buhaton nato ning serye mga higala no. Kaning although natin mga kaubanan din sa station mga higala nag-interview ako sa Comelec mga higala, pero mas better nga amuha po ning ikuan po din sa akong programa po mga higala no, para ma-remind ang mga tao mga higala with regards kung silang angay buhaton o dili buhaton during voting no. Kay pag lain ba ni mga tao mga higala no, kay ingon ba dahil pag madakpan wala man ni kabalo nga ingon ana ay sus lost niya char. Suko kay kamando. Wala po ko na suko. Lang ba? Hatagan to sila reminder mga higala. Depende lang kung sa inyo picture niyo paminahon god, wala man tanang namugos mga higala no. Pero ayaw po ko na nga. Ningon na bitaw ko sa kong programa bitaw ngayon ana dapat ang buhaton no, na with matching kan pa interview pa tapos lahi man yung gusto paminahon kay dito man mo sa mas kuan di ba? No? Katong mas makainit mga higala instead of knowing your rights and kuan mga higala, privilege mga higala, dili man mo, ay dito man mo gusto. Char, luod yan. No? So anyways, mga higala, no? Atong kuan mga higala, padayon na itong hisgot na may kung say angay, buhaton na to karong May 12, mga higala, no? Sa tuang 2025 national and local elections, mga higala. Paminaw na to, mga higala, no? Ang Assistant Regional Election Director sa Comelec Region 11, mga higala, na si Attorney Gay Unumerables. Paminaw na to. Paano siya pabotohan nato? Ipakurot nato. It's like this, 6:45 ang atuang kanang third member ilista na niya tanan ang naalinha sa premises kanang sa tuod ilista sa katong na lista mo na to'y tawagon nga pabotohon. Kay basin o kanang magdaghan pa ba no katong na-appeal sa listahan at 6:45 mo na to'y botohon. So within the premises? Wala na. After sa katong last nga gisulat, wala na. Kaya nga no, dili man pwede nga mag-extend dato pambotohon nato sila tanan. Oo, kay di man nato na sayop man na nila anong late sila. Diba? Okay. Persons not allowed at before sa classroom yon. Ito sa canvassing venue. Saan ang canvassing venue? Sa SP Session Hall. SP yapon. SP tayo. Lahat ng canvassing centers natin are SP except kung dili magamit ang SP na sila i-request na another venue. But for Davao City, SP Session Hall tayo. Okay? Eto sila, bawal sila barangay tanod, mga barangay officials, bawal. Okay? Eto, sa PNP-AFP, by majority vote, direct in writing for the detail of policemen or police officers for protection. Yan. Eto, hakbang sa pagboto. Ito yung process of voting. Kabalo naman siguro mo ani, lumapit sa electoral board, tingnan ng EP ang iyong pangalan. Kung walang marka ng indelible ink, ito 4-finger ha, 4-finger. Now, if wala kay 4-finger, of course, the other fingers, no? But then again, it's not only this one among ginatanaw eh. Tanan, fingers. Tanan fingers, nga ba sina ay ink. So, if you have ink already on your fingers, mean to say, the presumption there is you already voted.
and then ipakita sa EB na maayos at malinis ang balota. Now, when you receive your ballot, it's inside the ballot secrecy folder. You have to really look at it, examine it, tanawin ninyo kung nabay markings or nabay ipangsulat din ha, okay? And then you can also file objection kung naay mga markings ang imuhang balota. Attorney, naami kailang as in wala dyan siya yung papers bitaw at dyan yung gamot. So, paano ang timailanan ng hindi na siya makabote? Ha? Kanang, diba? Kanang kasi repeated ang iyang pag-vote. So, it's wala. Hindi pa mabutangan to. That I cannot answer. That I do not know. I mean, pwede siguro butangan din eh. Pero ano kasi, yan, together with the assistor. May assistor siya. Pero ang assistor, dili na mo i-ink ang assistor. Because pag i-ink na mo ang assistor, mean to say, nakaboto na siya. So, di na siya makaboto instead, no? So, dili na mo i-ink ang assistor. Siguro butangan lang mailhan sa teacher. Sa tiil, di man makita, kaya sapatos smart. Dili na siya i-recheck, attorney. Ha? Sa list mismo, if ever man nakaboto na siya, di ba nakasystem? Dili, ang ano magod-ana is baka flying voter siya. Butante siya in some other places. Yun kasi. Kasi kung ito lang yung listahan, of course, ma-identify natin kung nakaboto na siya or wala. Kaya na may kuan din ha. Na may markings din ha. Okay. Pumunta sa voting area at bumoto, mag-shade, suriin ang resibo. Ito, suriin ang resibo. You look at the receipt if it's the correct, kaya sa tawag candidates ng imong botohan, and then right after, you cannot take it outside. You have to put that in the yung receptacle, voter's receipt receptacle. Okay? And magpalagay ng indelible ink. Now, as to the question of, ballot review. May ballot review tayo right after inserting the balota. May ballot review tayo, 15 seconds sa front, 5 seconds sa likod. Diba? Makita ninyo, pinch in, pinch out, makita ninyo. Pwede ninyo ma-review. Yun, hindi yun pwede picturean. Kasi that is your ballot. Okay? But, meron tayong mandated ballot review at the end of voting. Before mag-close voting. Ano yun? Lahat ng balota na dumaan sa scanning, randomized, isa-isa, ballot review. Required yon. Required yun under the new protocol. So lahat yun, isa-isa. Pag 1,000 mo kabote, 1,000 ang ananaon sa EB. Yan, pwede nyo picturean yan. Because you can no longer identify whose vote was that. Kung kaninong balota yan. Because randomized daw yan siya. Iyalaw ba mi sa EB, ma'am? Oo naman. Oo, sa end ha? Sa end. Oo, sa end. Meaning, attorney, after na siya sa printing sa No. ER. Asa man ang ana? Oo, before siya magpalong. Before magpalong. So sa after. machine. Oo. Pero after or before sa printing? Yeah, before magpalong sa machine. Di na ko ma-memorize kung before sa printing. Basta naana siya result, saka pa siya ballot review. Di ba ma'am katong last time na nagkwanta? Printing na. After na sa printing. Di ba to after ta nagkatong during sa ato ang dry run sa machine, di ba? Mas mauna man ang viewing case. Ay, dili, kasi yung ballot review na sinasabi natin right after inserting the ballot, that is your ballot Pero dili, review. ma'am tong, di ba, una man siya ang viewing before sa kuan sa ER printing o nauna bang ER? Dili, kasi it's like this. Di lang na ako makuha ha kung before ba pagpalong. Yeah, before pagpalong kasi that's the last That's the last na inyong paghahimuon sa ED. Oo. Kasi may result na siya. Okay, unang ER. Oo. Ang ano din ha, nga katong imuhang ballot review, katong pag-insert nimo, kato ang bawal. Kasi that is your ballot. Talaga. Kung individual ka mag-picture, bawal. Pero Katong ballot review pwede na kasi pwede naman ka mag-ihap dito. Kung mag-match ba sa katong giprint. Oo. Attorney, paano if, di ba naman the issue sa gawas ka, mali ang receipt na magawas, mali sa ilang vote, but through text na po siya. Paano if itabo bako no sabi ni ato ang printing Yung kung may objection ka sa imuhang resibo,
O sabi ka, uy, mali man yung print, dili man mo akong gibotohan. Ang may tabo niya, you cannot do anything about it. Mag-object lang ka, it will be put on the minutes. Yun lang. And then that, na nag-object ka, iba nang pirmahan sa likod. And then that resibo will be stapled into sa minutes. Oo. But makount yapon to. Count gyapon to as mo na gito siya. Oo. But your objection, di ka Objection, i-note sa minutes nga na objection. Oo. Dili na ka pwede nga another balota. Kasi 1:1 lang tayo. But yung objection natin dun attorney, dili na to siya mag-matter if ever sa counting. Yeah, pwede yun siya. Subject of a case later. Later. Oo. Subject of a case later. Bakit itong lumabas? But ang iba kasi dyan, baka ano lang ba? Baka yung gawa-gawa lang ba? Para lang pa. Oo. O mapapansin lang siya. And that is an election offense. That is an election offense. Kasi you want to take out the ballots inside the ballot box, no more. Oo. Nga, imong i-ana? No. Kasi if may objection ka doon sa resibo, you just tell your objection. And then, isulat na siya sa minutes na under objection. Because iba ang binoto, iba ang nasa resibo. And then yung resibo, pirmahan mo sa likod, mean to say, under objection yan, hindi yan ilalagay doon sa receptacle. I-staple yan siya sa minutes. Well, informed ba ang public attorney? Yes, I guess so. During ACM Roadshow. Oo, during ACM Roadshow. Yes, sir. If in case na sa overseas nito, naghandog daw po sila ba hindi mo ang nagdawas? No. Yeah. Would that be, kung magbuhan magkaso ng mga objections, would that be against public or minsan yan pwede ko Yeah, oo. Kung may kayo, may kaso kayo, tanawin ninyo kung if there's really cheating, and then, inyong filean o kaso kung kinsa ang sa cheating. Oo. But, no, I cannot answer lagi on the part of internet voting or overseas voting because hindi kasi namin alam yung process, the entire process of internet voting. What happens when you cast your vote? Anong mangyayari? I cannot really answer that and I will not answer that. Baka magkamali ako. But yung objection natin, attorney, in case nagkamali yung printing, so may objection tayo, malalagay yun sa minutes. Sino may liable? Sinong responsible, mananagot? If Hindi, that would be subject, kasi wala, machine yan eh. Now, that would be the subject of later on election case, okay? Oo, nag-question ka, oo. So, that will only fall to, wala rin gihapon, pero pagkarayan gihapon to, pilit mahong ang mga Ako, I believe, mali ang katong sa Facebook na katong, kasi portion lang kasi. Lahat yun, nakasulat talaga yan lahat. Kasi that is yung, I cannot answer, baka magkamali na ako, baka mali ako. So, mga ito mga igala, no? So, mga ito isa sa mga highlight dito. Pwede mo magtanaw sa inyong smartphone, mga igala, pwede picturean, nga nung di pwede, kay maguba ang secrecy sa inyong boto, no? Kinahanglan ba na siya respetuhon, mga igala, no? Kinahanglan ka na inyong kana inyong balota, inyong boto, mga igala, dapat magpabilin ang kaning confidentiality sa inyong boto, bitaw, mga igala, bitaw, okay? Inyuhan ang sagrado na siya, mga igala, no? Di dapat naangay may bawaan sa mga tao, mga igala, no? Unless nakadawat lang mo, nakadawat noon mo, no, igala, no? Nakadawat mo, pila pa na yung nadawat diha, mga igala, ay, agoy, no? No? Baligyan na ganyan ng boto. Pero nananay yung mga mga igala, inyuhang mga, nananay yan yung mga action, mga igala, kay nako, wala ba probation, basta election offense, mga igala. Bisan pa mag 1 year lang ang inyong imprisonment, mga igala. Ano? Bisag 1 year pala na, walay probation. So, mapriso jud ka. Mapriso ka. No? Agoy! No? Walang giningon, mga igala, no? Naagya sa mata, sa kadaghang panahon, mga igala.
no? Kana inyo ang buhaton gina action mga higala during election kay kumadakpan ka, imbis inyong presinto na kunta inyong boto imong presinto nasa Mabini National High School, mabalhin gyud imong presinto sa Talomo Police Station, no? Police precinct. No? Tapos muboto na ka imbis na ka sa regular na voting mga higala, marehistro gyud ka under sa PDL. Oh, mo na timan ninyo. No? So una agi na yung mga action mga higala, no? Nga kay kabalo na ka, no? Walay probation, mapriso jud ka. Anyways, may galawan natin kung oras ang alam sa tibok pero sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, may galaw ko yung nakapan Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hantod sulod na usab. Daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan. Musulod na ang balitang pambansa.